Gandang buhay po mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, nagbabalik na naman po yung Duck Girl ng Bukidnon. At ngayon po ay magsha-shoutout po tayo at sasagutin po natin yung katanungan po ng kabebe natin. Pero lahat po ng binabahagi ko po sa inyo mga kabebe, disclaimer lang po. Ito lang po nga sinishare ko sa inyo ay karanasan ko lang po dito sa area. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung tanong ng kabebe natin, si Boss Farm 622. Magandang araw po. Ano po ang ginagawa nyo pag matanda ng mga itik nyo? Or ilang months ang edad bago nyo ibenta pag humihina na ang pag-iitlog nila? So yun nga po mga kabebe, magandang katanungan nga ito, lalong-lalo na po sa mga gusto pa lang magsimula or sa kakasimula pa lang po. Baka itong tanong na to ay isa din po sa katanungan mo. So shoutout po sa mga OFW natin dyan at sa mga nagre-retired na at sa gusto pong pumasok dito sa mundo ng duck farming. At itong tanong na po ito mga kabebe ay dapat mo talagang malaman kung ikaw ay first timer. So yun nga, sasagutin nga po natin kabebe. So ano pong ginagawa ko sa mga matatanda ng itik? So sa akin po kasi mga kabebe, kasi baguhan pa lang po tayo dito sa mundo ng duck farming. Ang sikreto po niyan mga kabebe, para hindi po tayo maalanganin sa mga alagang itik natin, lalong-lalo na po pag ganitong pinapasto lang po itong malagang itik natin, sobrang tipid po talaga. Bakit? Kasi nga po ay hindi naman po bago sa atin pag ganitong pinapastol talaga natin itong mga alagang itik natin, is hanap po talaga natin is yung nakakatipid tayo. Nakakatipid tayo kasi nga ay organic po lahat ng kinakain po ng mga alagang itik natin. Dahil organic po lahat ng kinakain, so yung budget na allowance natin para sa mga alagang itik natin ay hindi na po natin kailangan maglabas pa ng patuka or yung sinasabi na lalong-lalo na po at RTL na itong mga alagang itik natin, hindi na po tayo maglalabas ng duck layer para lang sa patoka nila. Lalong-lalo na po sa paglagyan natin is napakalawak po yung area. Pag may ganitong area ka kabebe at gusto mong magsimula sa RTL or SEO kung saan man dyan sa dalawa, is happy farming, good luck po sa inyo. Napakagandang desisyon po mga kabebe na simulan natin kahit sa konti lang po na itik. At yun nga po mga kabebe, nung nakaraan nga po ay nag-alaga nga po tayo ng mga seho ko po na inalagaan ko siya, nagbibenta ako ngayon. Target ko kasi sa marketing is RTL. Yung RTL ko mga kabebe na ibenta ko is 4 months na yung mga alagang itik ko, magpa 5 months na. So yun yung marketing ko po mga kabebe. So ang nangyari po sa pagbibenta ko po talaga ng dumalaga, madali lang po talaga magbenta ng mga itik na dumalaga. Bakit? Kasi mas marami po kasing naghahanap ng dumalaga, kasi alam naman po natin, pag dumalaga po talaga itong mga alagang itik natin, is mataas po talaga yung egg production nila. Pero yun lang po, medyo pricey lang po talaga itong mga alagang itik natin na dumalaga. At yun nga, hindi na po masyadong mahirap sa pag-aalaga po ng itik, lalong-lalo na ay ganito po natin sila ilalagay sa ganitong paraan po na pinapasto lang po natin itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe. At may mga alagang itik din po tayo mga kabebe na 1 taon na din po mahigit. So yun nga po mga kabebe, isa din po yung katanungan nga ng kabebe natin, kung matanda na ba yung mga itik, is mahirap din po daw na ibenta. Totoo naman po talaga yun mga kabebe, na mahirap po talaga magbenta po ng mga alagang itik, lalong-lalo na po ay 2 years pataas. Yun nga po mga kabebe, para hindi po tayo mahirapan sa pagbenta po ng mga alagang itik natin, kung yung target po talaga natin is marketing, is yung pag-iitlog, tas nagbibenta tayo ng itik, mas maganda po talaga na wag nating hintayin na tumanda yung mga alagang itik natin ng 3 taon bago natin ibenta. Kasi naman po, alam naman po natin, pag ganitong pasto lang po yung paraan natin, is sobra po talaga tayong nakakatipid. 1 year mahigit or 2 years, pwede mo nang ibenta po talaga itong mga alagang itik natin. Mas maganda 1 taon mahigit ibibenta mo na mga kabebe, kasi yung marketing ng mga itik na yan ay hindi naman po masyadong mababa. Andyan pa din sa 150 heads or depende pa din nga yan sa area mga kabebe, kasi dito nga po sa Bukidnon, lalong-lalo na po yung mga alagang itik natin is 1 taon pa mahigit or 1 taon is nasa 150
pesos per head or 180. Yun po yung value natin dito sa Mindanao, lalong-lalo na po sa mga 2 years na mga itik na nasa 130 na po, pinaka-worst na po yun. Pero yun nga po mga kabebe, maganda din po sa akin kasi baguhan pa lang ako kasi yung target ko is nag-aalaga po tayo ng mga RTL na dumalaga. Tas yung hindi nga po na ibibenta ko ay hinahalo ko po dito sa mga nangingitlog ko at sa ganun ay hindi po tayo nalulugi. Tapos yung naibintahan natin na mga RTL is doon na naman tayo mamumuhunan para pangbili na naman po ng mga SEO. Yun nga po mga kabebe, magandang katanungan talaga yun. Mahirap ba talaga ibenta ang mga nagkakaling na itik? Totoo po yun mga kabebe, mahirap po talaga magbenta ng kaling na itik o yung mga matanda na mga itik. Kaya pag may balak ka pong ganitong pumasok dito sa mundo ng duck farming, mas maganda po talaga kung gusto mo na hindi mawala yung puhunan mo is isang taon pa lang pag mabawi mo na yung puhunan mo or nakakuha ka na, nakaganansya ka na, ibenta mo na itong mga alagang itik mo kung ikaw nag-worry kung saan mo ilalagay itong mga itik mo at sa ganun ay may puhunan ka pa ulit na pang SEO at sa ganun ay makasimula ka na naman. Kasi may bibili at bibili pa din po sa isang taon na mga itik mga kabebe. Kung siguro hintayin mo ng 3 taon bago mo ibenta yung mga alagang itik mo, siguro nasa 50% po talaga yung value ng itik mo. Kasi pag 3 years na or 2 years mahigit, mahirap na po talaga yan mga kabebe. Siguro pag ganitong pastol lang po yung paraan natin is no worries po tayo kasi nga po ay free po talaga tayong nakakagala lang sa area at napoprovide natin dito sa mga alagang itik natin yung mga pangangailangan ng mga itik na dapat ay sinusuportahan natin ng papids itong mga alagang itik natin. 2 to 3 years po mga kabebe, nangingitlog pa din po itong mga alagang itik natin pag ganitong free range lang po yung paglalagyan natin at hindi po talaga tayo malulugi. At yun nga, ilang months humina ang pag-itlog ng itik. Yun nga po mga kabebe, pag ganitong area po talaga tayo umasa, depende po talaga mga kabebe. Maliban na lang po talaga siguro kung naka-poultry po tayo at 100% po tayong nagpapakain ng duck layer, is napakalaking tipid po talaga yun mga kabebe. Pero pag ganito po talaga na free range lang po yung paraan po natin, siguro is nasa, hindi talaga natin mai-hit yung target na nasa 100% po talaga yung makukuha natin na egg production sa mga alagang itik natin. Kasi nga pag ganitong free range nga po, katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, nakabase lang po tayo sa egg production kung ano lang po talaga yung nakakain nila dito sa area. Maliban na lang po kung tayo ay maraming pagkain sa area tapos tayo lang yung mangiitik, tas halos may patubig na tayo, maraming patuka, lalong-lalo na kohol at itong palay. Balanse yung pagkain ng mga alagang itik natin, sure na sure po talaga tayong mamumulot po talaga tayo ng puting ginto. Pero sa sitwasyon po kasi natin mga kabebe, kung sa area lang po talaga tayo umaasa, lalong-lalo na sa ganitong panahon, katulad ng nangyari sa akin na sobra pong init, tagtuyo, mahirap po talaga tayo makapaitlog po ng mga alagang itik natin. So, lahat po ng itlog po ng mga itik natin simula sa income ay nakasalalay sa area na paglalagyan natin. Nakadepende. Kasi kahit anong bata pa ng mga alagang itik mo or 1 taon na ba ito mahigit, 2 taon mahigit, or 3 taon na mahigit, pag ganitong pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin, sure na sure po talaga tayong wala tayong lugi. Kasi nga po is organic nga po lahat ng kinakain. Pero yun nga ang katanungan ni sir ng kabibi natin na ilang months ba tayo nagbibenta ng mga itik. 5 to 6 months po ay binibenta ko po itong mga alagang itik ko. 250 po pesos per head po yung mga dumalaga ko, babae at lalaki, 250 po yun. Wala pong kuan. Tapos sa mga matantanda ko po na itik ay nagbibenta din po tayo na 1 taon mahigit, nasa 150 or 170 per head po pesos ang pagbibinta ko. Tapos pag nagkakaling naman po, kasi yung parents ko dati mangiitik din. Hindi kami nag-worry na nakarating ng 3 years po yung mga alagang itik namin ng parents ko kasi nga po ay
May mga immortality na kasi dyan eh. Pag ayaw mong ibenta itong mga alagang itik mo nga nagkakaling na, pwede ka naman na mag-brooding ulit or magpapisa na naman ng mga seho, tas ihalo mo pagdating na kung mangingitlog na po itong mga alagang itik mo. Kung ayaw mo talagang, kung hindi talaga mabenta. Kasi mangingitlog pa talaga yan. Pero yun nga, wag lang po talaga tayo aasa na tataas po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin, lalong-lalo na po at ganito po yung paraan po ng pag-aalaga natin. So, yun nga po mga kabebe, kung may balak ka po talagang magsimula sa RTL, kung gusto mo talagang dumalaga 100% yung mabibili mo is, dapat po talaga, pagmatsyag ka po talaga or may kasama kang bibili ng mga itik at sa ganun ay malaman mo talaga yung bibilin mong itik is nasa 100% po talaga na dumalaga. Kasi dito talaga sa mundo ng duck farming, lalo na po sa marketing natin is yung iba po talaga is hinahaluan po talaga nila yung mga dumalaga na itik ng medyo may edad na yung kal. Kaya wag na tayong magtaka dyan mga kabebe. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, swerte-swerte po talaga pag makabili po tayo ng RTL na dumalaga. At yun nga po mga kabebe, ito po yung mahirap kasi sa atin, lalo na po at nagsisimula pa lang po tayo dito sa mundo ng duck farming. Kasi yung marketing nga natin dito is pag nagkakaling po talaga yung mga itik natin is mahina na po talaga yung value sa market. Yung konti na lang po talaga yung gusto bumili niyan. Siguro yung bibilin niyan is alam na po nila yung mangyayari. So, nasa sayo na yun kung gusto mong pumasok sa mundo ng duck farming at gusto mong subukan yung itik na nagkakaling kasi kulang ka sa budget, gusto mong mamuhunan. At yun nga po mga kabibi ay pag ganito naman po kasing pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin, tas na-timingan po natin na nakabili po tayo ng mga itik na may edad na at ganitong pasto lang po. So, wala na po tayong magagawa doon kasi is nabili na po natin. So, ang dapat na lang po nating gawin is pag magbili ka po talaga ng mga RTL is wag kang bibili ng 500 pataas. Kasi nga ay hindi nga po natin sure kung yung bibilhin po natin is matanda na ba or dumalaga. Kasi pag bibili ka lang po ng itik na RTL na hindi ka pa sigurado kung itong itik na ito is bata pa ba or matanda na, is bibili ka na lang ng konti mga kabebe at yun ay pag-aralan mong mabuti kung paano yung galamay sa ganitong paraan po katulad po ng ginagawa ko. Dito po sa videos ko mga kabebe, transparent po tayo ako. At concerned po ako sa lahat ng gustong magsimula dito at sa mga baguhan pa lang kasi ay marami po talagang nalugi sa pag-iitik dahil nga ay nagdesisyon silang bumili ng seho or RTL. Pag seho naman kasi nasa 50-50% din po yung kuan ng mga alagang seho mo kasi nga first timer ka, kulang ka sa kaalaman. Samantalang pag RTL naman, ang problema naman dyan is baka yung mabili mo is katulad nga ng katanungan ng kabibi natin na nagkakaling na. So yun po yung mga disadvantage dito po sa mundo ng duck farming. Kung may budget ka po mga kabebe, tas malawak yung area mo, siguro ma-advise ko din po sa'yo kung kampante kang magsimula sa mga SEO, kung gusto mo talagang pangmatagalan, magsimula ka sa SEO mga kabebe pag may ganitong area ka. Pero konti lang yung budget mo, tas gusto mo magsimula ng SEO, napakahirap po mga kabebe kasi nga ay 5 to 6 months po bago mangitlog itong mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, napakahirap po talaga totoo yung ibenta natin sa market itong mga alaga nating itik na nagkakaling. So, yung iba, kung nakabili man sila ng mga nagkakaling na itik is, alam na po nila yung posibilidad. So, pag ganun pong mangyayari is, syempre, alam mo na na mahirap talaga paitlogin na nagkakaling. So, pag may nabawi mo na yung puhunan mo, tas hindi mo na talaga maibenta yung mga alagang itik mo, so, mag-brooding ka ulit ng mga alagang itik o magpapisa ka ulit ng mga itik at 200 heads lang. Kung hindi talaga kaya na maibenta na talaga, di walang problema, bawing-bawi mo na yung puhunan mo. Ulamin mo na lang kung kaya ng kuan mo. Araw-arawin mong ulawin.
di hindi ka magagansi nun. So, wala po talagang gansi nga dito sa mundo ng duck farming. Basta, alam mo lang po talaga paano i-diskarte yung mga alagang itik natin. At yun lang mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!